Hi, magandang umaga, magandang gabi sa lahat. Saan mang dako kayo ng mundo, lalo na po sa ating mga OFW. Saludo po ako sa inyo. Naway nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon kasama ng pamilya nyo at sa mga kaibigan po natin, kakumari, kakumpari, kabads, kamarites. Okay, na nanonood ngayon, marami pong salamat sa patuloy niyong pagsusubaybay sa ating YouTube channel, Mr. Latigo TV. Kaya po na sinabi ko dati, lalatiguhin natin ang isang politiko na gumagawa ng katarantaduhan sa bayan, at papalakpakan po natin isang politiko na gumawa ng mabuti sa bayan. Okay? So ngayon po, ang ipapakita po natin ngayon, ito po ay tungkol sa mensahe ng ating mahal na VP Sara Duterte. Sinagot na po niya ang isa pong interview ni First Lady Lisa Aranita kay Katunying, kung saan alam naman natin po, kung nakikita nyo pa o hindi pa nyo nakita, mamay papakita ko sa inyo. Talagang sinabi po ni First Lady na meron siyang sama ng loob kay VP Sara. Okay? So ang tanong ng mga Pilipino, teka muna, bakit po kayo ang may sama ng loob sa mga Duterte? Parang baliktad ata, di ba? Kami ang dapat, ang mga taong may sama ng loob sa inyong pamilya Marcos. Kasi po, utang na loob nyo ang pagkapanalo ni BBM bilang presidente dahil po sa napakalakas sa suporta naming mga DDS worldwide, hindi lang po sa Pilipinas, pati na po sa ibang bansa. At kung naalala nyo, bago po nagtapos ang termino ng ating mahal na Pangulong Duterte noon, abay, it's so amazing. Nakakuha pa po siya ng trust rating, ha? Trust rating po, that is a 72%. Yun ang lagi niyong tandaan. Okay? So para po natin maintindihan kung ano pong sinabi ng ating mahal na VP Sara Duterte, pagkatapos po natin panoorin, magkakaroon po tayo ng, sabihin natin, kuro-kuro, o kaya pag-uusapan natin, kukomentarihan po natin ang itong video po ni VP Sara afterwards. Panoorin po natin. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nagatubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Ayan po. So, magkakaroon po tayo dito ng koro-koro. Pag-uusapan po natin, kukomentaryahan po natin itong interview ng ating First Lady Lisa Aranita kay Katunying. Unang-una, para sa akin, isa ho kayong First Lady. Okay? Ano man ang hindi magandang ibinato sa iyong asawa, that is normal. Bakit po?
Natural, presidente siya eh. Okay? Nasa bansa po tayo na tinatawag natin na demokrasya. May karapatan ang bawat isa na tuligsain itong mga namuno sa ating bayan, lalo na po kay BBM. Bakit? Naalala ko po nung una niyang tawag nito, o naalala ko lahat ng pinagsasabi niya nung kapanahonan ng rally. Anong sabi po niya? Ang dami po. Pero hindi ko makakalimutan yung binanggit po niyang pababain ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos. Natuloy ba? Okay? Nangyari ba? Di ba po wala? Okay. Lagi po nating tandaan, kayo po na nanonood ngayon, mga ka-DDS, tandaan po natin, I'm sure pareho po tayo ng tawag nito, idea. Okay? Itong First Lady, para sa akin, bakit po pinag-aksyahan ng panahon na magpa-interview kay Cotton Ying para po para sumikat ka, para makakuha ka ng simpatya sa mga Pilipino, yung sumuporta din sa inyo ng mga ugok. Sakit ho yun. Masakit yun. Totoo naman, mga ugok. Kayong supporter ng Marcos hanggang ngayon. Bakit? Hindi nyo nakikita? Bulag ba kayo? Bingi ba kayo? Hindi nakikita ano nangyari sa bayan natin? Okay? Madam Lisa, ito pong pagpapa-interview nyo kay Cotton Ying para po para sumikat kayo, para makakuha kayo ng simpatya ng mga Pilipino. Diyan ho kayo nagkakamali. Diyan ho kayo nagkakamali. Galit na galit ang taong bayan sa ginagawa nyo pagpapa-interview kay Cotton Ying. Para Para ibagsak ang mga Duterte. Sabihin natin, oo, sinabihan kayo ng yung husband mo na bangag ni former President Duterte. Kaya ito ang panawagan sa inyo, sa inyong dalawa. Magpa-drug test po kayo para pumatigil itong ibinato ng mga Pilipino. Na totoo lang, sukang-suka ang mga Pilipino sa pamilya nyo, utang na loob. Di napansin? Kahit magpa-interview kayo, pagpa-disguise kayo na ibang tao, anong maririnig nyo sa mga tao? Sukang-suka sa pamilya nyo. Eto, merong darating na, ang tawag nito, problema sa West Philippine Sea. Tanungin nyo sarili nyo, bakit inuna ng husband nyo ang ganitong problema? Ayaw po ng mga Pilipino na makipag-away sa China. May problema po tayo. Tama po ang ating mahal na BP Sara. Unahin po natin ang bayan. Problema sa bigas, pagkain, kuryente. Ang daming problema po natin. Pero bakit nakapokus po kayo sa West Philippine Sea? Ano to? Botos ba ng Amerika? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Wala pong gentleman's agreement between the former President Duterte and the Chinese President. There is no gentleman's agreement. Baka kako kayo, mahal na Pangulong BBM, might be meron kayong gentleman's agreement between you and the President of the United States. For what reason? Ang tanong, nakailang beses ho kayo nag-travel papunta ng Amerika? Not just once, not just 2, 4 times po. That is 4 times. Sa anong kadahilanan? Hanggang ngayon, hindi nyo pa inulat sa Pilipino kung ano po ang pinag-usapan nyo ng President ng Amerika.
Pero kahit hindi pa sasabihin, tama po si Atty. Harry Roque. Baka kayo ang merong gentleman's agreement sa anong paraan. Nakuha nyo na po ang ill-gotten wealth dyan sa New York. Kaya po ang kapalit nitong nakuha nyong ill-gotten wealth ang paglagay ng napakaraming EDCA dito sa Pilipinas. Ang tanong, nagustuhan ba yan ng mga Pilipino? Yan po ang problema nyo, Mr. President. Gumagawa kayo ng mga bagay na hindi nyo iniisip. Ito ba ay magustuhan ng mga Pilipino? Ito ba ang gusto ng mga Pilipino? Inuuna nyo po ang sarili nyo. Sa bagay, alam na naman namin, kahit pa nung panahon pala na ang tatay mo ay nakahiga sa banig, ano pong pinagagawa nyo? Lagi po kayong naglakwat sa disco doon, disco dito. Sino pong nagsabi nun? Kapatid nyo pong si Senator Amy Marcos. So hindi na po kami magtaka kung bakit ganyan ho ang bawat kilos at mag-isip kayo. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. Para bang kung ano na yung pumasok sa isip nyo, yun na po. Diyan ho kayo nagkakamali. Kaya lagi mong tandaan, mula sa araw na ito, April 25, ang mga Pilipino ay mag-iingay para pamukha sa inyo na maling-mali ang galaw ng administration nyo. I'd like to congratulate the group, itong napakaraming mga ka-DDS na maisog rally na mangyayari this coming April 28 dyan po sa Bulacan. Congratulations po, huwag po kayo matakot, ituloy nyo po ang laban. The power of the President comes from the people. Tandaan nyo, Mr. President, kaya po kayo naihalal dahil po sa mga Pilipino. Baka nakalimutan nyo ang people power. Naalala kong sinabi dating President Duterte, ang ikinakatakot po niya, baka danasin nyo ang tinanas ng iyong tatay. Marami pong salamat sa inyong nanonood nito ating vlog. Lagi ko pong sinasabi, kaya ako ginawa ang vlog na ito para po makatulong tayo sa mga Pilipino, pukawin ng damdamin, itong mga Pilipinong bulag hanggang ngayon, lalo na yung mga nasa side pa ng mga Marcos na ewan ko, baka nagbubulag-bulagan, baka nagbibingi-bingihan dahil siguro po nakatanggap ng, alam niyo na. Okay? So maraming salamat po sa mga OFW kung saan ho kayo ngayon. Maraming pong salamat. Naway maganda pong kalagayan nyo kasama ng mga pamilya nyo at sa mga Pilipino. Maraming pong salamat sa pag-support ng ating vlog na to. Patuloy po kayo sa pag-subscribe. I-share nyo po ang vlog na to para po tayo makatulong sa mga Pilipino. Maraming pong salamat. God bless you po.